Matapos sakupin ng mga mananakop ang Pilipinas, nagpatuloy pa rin sa pamumuhay ang mga taong nabibilang sa tribo. Sila ay isang pangkat na mga magkakamag-anak na sama-samang namumuhay ng may sariling tradisyon, batas, kultura at iba pa. Isa sa miyembro ng kilalang tribo si Ramil, isang makisig at matipunong binata na nangangarap na makaluwas ng Maynila upang makipagsalamuha sa mga tao at mamuhay sa modernong panahon. Ngunit mahigpit na pinagbabawal ng kanilang dato o mas kilalang pinuno ang magtiwalag sa kanilang angkan. Para sa kanila, ang pangarap ng katulad kay Ramil ay parang gusto na ring talikuran ang kung sino ang totoong sila. Sa madaling salita, ikinakahiya nila ang tunay na pagkatao. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang binata at ang patuloy na nangarap hanggang sa isang araw ay makakamit niya rin ito. Ramil, ano? Tapos ka na ba riyan sa ginagawa mo? Halika at tulungan mo kami magtabas ng tela rito. Utos ng ina ni Ramil. Nay, saglit lang ho. Huhugasan ko lang itong katawan ng kuneho, sagot ng binata. Pagkatapos siyang hugasan ang katawan ng patay na kuneho, ito ay ibinigay na niya sa kanyang tatay upang maihaw. Masarap daw kasi itong litsunin. Sumunod noon, tumango siya sa kanyang ina at tumulong sa pagtatabas ng tela rito na nagmumula sa abaka at iba pang natural na materyales. Nag-iisang anak si Ramil ng mag-asawang Rolly at Linda. Kilala sila sa kanilang angkan bilang masisipag na mag-asawa. Habang nagtatabas, muli na namang ikinakwento ni Ramil ang nais niyang mangyari pagdating sa kanyang ika-21 na kaarawan. Gusto niyang lumuwas ng Maynila, ngunit hindi ibig sabihin noon ay magtitiwalag na siya sa kanilang angkan. Noong unay todo sermon at bigay pa ng payo si Aling Linda, ngunit kinalaunan ay tumatahimik na lamang siya tuwing nagkukwento si Ramil tungkol sa buhay Maynila. Isang gabi, pinuntahan ni Ramil ang kanilang dato sa pinamumugaran nito upang muling kumbinsihin na payagan ng lumuwas sa Maynila siya. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, tumanggi muli ito at pinaalis ang binata. Napabuntong hininga na lamang si Ramil habang tinatahak ang daan patungo sa kanilang munting bahay. Papasok na sana siya, ngunit napansin ng binatang tila isang makisig na figura ng nakatayo sa di kalayuan at tila nakatingin ito sa kanya. Sumalubong ang dalawang kilay ni Ramil at tumingin sa natutulog niyang mga magulang bago tuluyang nilapitan ang naturang figura. Sa loob ng kagubatan, matatagpuan ang angkan ni Ramil. Kaya naman aasahan mong pinapalibutan sila ng mga malalaking kahoy. Pagkalabas nito, isang bala ng pana ang lumipad patungo sa figura na lalapitan sana ni Ramil. Napalingon kaagad ang binata dahil sa kaba. Tumambad naman sa kanya ang kanyang kaibigan na si Luwalhati, isang dalaga na matapang at may paninindigan. Hindi ba't mahigpit na inahabili ni Dato na wag kang magpapadala sa patibong ng mga masasamang elemento? Pagpapaalala nito sa kanya. Napalunok ng sariling laway si Ramil nang makitang matalim na titig ni Luwalhati sa kanya. Bumalik sila sa loob at dinala siya ng dalaga sa maliit na kubo. Yun ay nagsisilbing tambayan nilang lahat kung nais nilang manood ng buwan at mga bituin sa himpapawid tuwing gabi. Nang makaupo sila roon, tinanong siya ng dalaga kung ano ang kanyang binabalak sa nagpakita sa kanya. Nagulat ng bahagya ang binata dahil sa tanong nito. Nakita rin pala niya ang nagpakita kay Ramil. Ano bang uring nilalang yun? Tanong ni Ramil. Sa pagkakaalam ko, isang tikbalang. Matagal na yan dito sa atin.
Ginambala raw kasi natin sila kaso di nila tayo magagalaw dahil sa kasunduan ni Dato sa kanilang Diyosa. Hindi mo pa ba alam yon? Paliwanag ni Luwalhati. Alam mo namang wala na akong interes sa story ng angka natin. Gusto ko nang mamuhay sa modernong panahon, sagot ni Ramel. Asa, ambisyoso ka talaga. Tara na't magpahinga. Di ba maaga pa tayo bukas? Walang nagawa si Ramel kundi ang pumasok na rin sa kanilang bahay. Naiwan naman si Luwalhati na napabuntong hininga. Hanggang sa makapasok sa bahay si Ramel. Inaamin niyang nais niya ring magbagong buhay sa modernong panahon. Ngunit nangako siya sa kanyang mga magulang bago ito namatay, na hanggang sa pagtanda niya ay mananatili siya sa kanilang tribo. Sa kabilang banda naman, takbo ng takbo habang tumatakas sa kamay ng masamang tikbalang si Ramel. Naninag niyang nakangisi ito habang hinahabol siya. Ngunit hindi nagpadala ang binata dahil alam niyang nananaginip lamang siya. Pinilit niyang ginigising ang sarili hanggang sa maalimpungatan si Aling Linda sa atungal ng kanyang anak. Bumangon siya at napansin na tulog ito, ngunit tila nahihirapang huminga. Dali-daling nilapitan ng ginang ang anak at malakas itong sinampal. Napabalikwas naman ng bangon si Ramel nang maramdaman ang pagsampal ni Aling Linda. Masakit pero ayos na yon. At nagising siya mula sa masamang panaginip. Kwento ng binatang tungkol sa kanyang napanaginipan. Labis na nag-aalala ang ginang at pinainom ng tubig ang anak. Alam niyang hindi normal ang napapanaginipan nito dahil sa base sa paniniwala ng kanilang tribo. Kung sino man ang makakakita sa tikbalang at mapanaginipan ito, ibig sabihin, may nais na gawin ang nilalang sa taong iyon. Kinabukasan, ibinalita ni Aling Linda sa kanilang dato ang tungkol sa napanaginipan na nilalang ni Ramel. Ngunit nang tumungo siya sa pinamumugaran nito, naabutan niya na lang na nangihina sa higaan ang dato. Ayon sa kanilang manggagamot, nagkaroon raw bigla ng sakit ang dato at hindi nila iyon mawari kung ano. Ngunit iisa lamang ang may pakanan nito. Kung hindi ang Diyosa ng mga engkanto, malamang ay ang mga alipin nito. Nais sanang ipakausap ng anak ng dato sa manggagamot ang Diyosa upang humingi ng tulong rito. Ngunit labis na tumanggi ang manggagamot sa kadahilanang isinarado na ng mga ito ang lagusan nila. Ibig sabihin, walang makakapasok roon o makakalabas man lang maliban sa tikbalang na isang sundalo ng kagubatan. Pagkatapos ng araw na yon, kumalat sa buong tribo ang nangyari sa kanilang pinakamamahal na dato. Maski ang magkaibigang sina Ramel at Luwalhati, nagplano na rin na kausapin ang tikbalang mamayang gabi upang makipagkaibigan rito at malaman kung bakit patuloy silang ginagambala ng mga ito. Kung tutuusin, ay may kasunduan na ang dato at ang kanilang Diyosa. Kinagabihan, palihim na tumakas sa kanilang mga bahay ang dalawa habang mahimbing na natutulog ang lahat. Gusto nilang hanapin ang tikbalang kahit nakakaamoy sila ng panganib. Tinuloy ni Ramel ang plano. Naglakad-lakad sila sa loob ng kagubatan sa pag-asang makita nila ang nilalang. Ngunit 3 oras nang makalipas ay hindi pa rin ito nagpapakita. Dahil sa antok at pagod na rin, napagpasya ng magkaibigan na umuwi na lamang at wala talagang pag-asa ang kanilang plano. Ngunit akmang tatayo na sana si Ramel nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang isang makisig na taong may ulo at paa ng kabayo. Kung hindi nagkakamali si Ramel, yun ang tikbalang na sinasabi ni Luwalhati. Anong kailangan niyo sa akin? Maotoridad na tanong nito. Kaibigan, gusto lamang namin na malaman kung ano nga bang nais ninyo. Binigyan niyo ng sakit ang aming dato
Wika ni Ramil. Tama kayo sa hula ninyo. Binigyan ng aming Diyosa ang sakit ang inyong dato, sapagkat pinuputol na nito ang kasunduan nila. Nais ng aming Diyosa na lumipat na kayo sa ibang lugar, dahil ang iba sa inyo ay hindi na nakontento sa kung ano ang ibinibigay namin. Pinuputol niyo pa ang mga puno. Galit na paliwanag ng tikbalang. Nagngitian si Luwalhati at Ramil. Hindi nila alam na may mga miyembro pala sa kanilang tribo ang palihim na nagpuputol ng puno, kahit alam nilang nasa batas na iyon ang dato. Kinaumagahan, ibinalita ng magkaibigan sa dato ang totoong nangyari sa kanya. Hindi pa sana maniwala ang lahat ng nakarinig, ngunit mabuti nilang at nandoon ang manggagamot at tagasilbi nito. Ipinagtanggol sila ng mga ito na lahat ng sinasabi nila ay may katotohanan. Ayon pa sa manggagamot, wala na raw pag-asang makausapan ng dato ang Diyosa at imposibleng gagaling pa ang dato. Maliban na lang kung kukunin ni Ramil at Luwalhati ang dulo ng buhok ng tikbalang sa buntot nito. Yun raw ang mutya ng tikbalang na maaari kang humiling ng kahit ano, at yun lang rin ang makakapagpagaling sa kanilang dato. Kapag meron ka daw nito sa buhok ng tikbalang o gininto ang buhok, ay mapapaamo mo ang nasabing tikbalang. Tapos mabilis ka pa daw kumilos. Tinatanong naman ni Luwalhati ang manggagamot, ngunit sinagot lamang sila nito na sila ang unang nakausap ng tikbalang, kung kaya't sila lamang ang may karapatan na makakuha nito. Noong una, hindi pa sana sasang-ayon ang magkaibigan, ngunit walang nagawa si Ramil ng magmakaawa na ang kanilang dato. Paglabas nila sa pinamumugaran ng dato, nagplano na kaagad ang dalawa, ngunit mahigpit na ipinagbili ng manggagamot na dapat sila lamang ang makakaalam ng kanilang plano. Pagsapit ng hating gabi, muling nagtagpo ang landas ng tikbalang at ni Ramil. Ngunit ngayon, may mga kasama na ito. Agad namang pailihim na sinuri ni Ramil ang buntot ng mga tikbalang. Ngunit isa lang ang may kakaibang buhok sa buntot ng mga ito. Walang iba, kundi ang nakausap nila nakaraang gabi. May kulay na ginto ang buhok ng tikbalang na yon, at naiiba talaga siya sa mga kasamahan niya. Nais na sanang gumawa ni Ramil ng aksyon, ngunit kinurot siya ni Luwalhati sa tagiliran, kung kaya tumigil siya sa kanyang pinaplano. Tinanong ng tikbalang ang sinagot ng kanilang dato, ngunit hindi sumagot si Luwalhati, bagkus ay inatake niya kaagad ito. Bahagya namang nagulat si Ramil, ngunit kinalaunan ay tinulungan niyang makipaglaban ang kaibigan. Naglaban-laban na nga ang dalawang panig, ngunit sa huli ay natalo si Ramil. Nais pa sanang dalhin ng mga tikbalang ang dalawa sa kanilang mundo upang parusahan, ngunit dahil may natitirang lakas pa ang binata, sinipa niya ang tikbalang, at nang nakadapa na ito sa lupa, mabilis na kinuha ni Ramil ang punyal at pinutol ang makapal nitong buhok. Na may kulay na ginto. Bigla namang nanghina ang tikbalang nang mawala ang nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa kanya. Natuwa naman si Ramil dahil sa wakas ay nakuha niya rin ang mahiwagang buhok ng tikbalang. Ngunit nang maalala niyang sinabi ng manggagamot na lahat ng kanyang hiling ay matutupad, doon na umiral ang pagiging makasarili ng binata. Napatingin siya kay Luwalhati at ang hingi ng tawad dahil gusto niyang sarilihin ang nakuhang kayamanan. Patawad, ito na ang tamang panahon na makamit ko na ang ninanais at pinapangarap ko. Salamat sa lahat, Luwalhati. Muli, patawad. Agad na kumaripas ng takbang binata at iniwan sa mga tikbalang ang kanyang kawawang kaibigan. Nais na tumakas at talikuran ni Ramil ang kanyang totoong buhay. Nais niyang muling magsimula at kalimutan ang lahat-lahat, lalo na sa pagiging isang miyembro ng tribo.
Makalipas ang mahigit 12 taon, sa wakas, isa ng ganap na mayaman at maimpluwensyang tao si Ramil sa mundo ng modernong panahon. Kilala siya bilang si Mr. Jawad dahil sa yaman at pagiging sikat na kanyang natatamasa. Inaamin ni Ramil na sa kanyang sarili na hindi biro ang kanyang naranasan simula noong magbagong buhay siya. Maraming panlilait, panghusga at pang-aalipusta ang kanyang naranasan. Ngunit mabuti na lang at hawak niya ang mahiwagang buhok ng tikbalang. Kaya naman nakaraos din siya sa panahon niyang iyon. May asawa at 2 anak na rin pala siya. Kambal ang mga ito. Mapagmahal at mabait na asawa at ama, si Ramil. Maraming ang humahanga sa kanya dahil sa pagiging responsable niya. Para sa lalaki, ayos na siya sa ganitong buhay kung ikukumpara niya sa buhay niya noon. Sa tuwing naaalala ni Ramil ang kanyang ginagawang pagtataksil sa kanyang tribo, nakakaramdam rin naman siya ng katiting na konsyensya. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang itigil niya ang kung anong meron siya. Nais niya pang ipamukha sa mga ito, lalo na kay luwalhati, na ang pagiging ambisyoso niya ay may napala rin. Sa kabilang banda naman, kakatapos lang maglagay ng lipstick ni Yona at kaagad na tumungo sa kusina ng marinig ang pamilyar na boses na nagmumula sa kanyang TV. Lumabas siya saglit sa kitchen at sumilip kung ano ang ipinapalabas sa TV. Napangiti siya nang makita ang mukha ng kanyang iniidolo na si Mr. Jawad. Saglit siyang tumigil at pinatapos ang pagsasalita ng lalaki bago siya tuluyang tumungo sa kusina upang maghanda ng makakain. Isa sa mga sikat na model si Yona. Marami rin siyang fans, ngunit isa lang ang kanyang iniidolo at pinapangarap na makasama. Yun ay walang iba kundi si Mr. Jawad. Ilang beses na siyang nagpadala ng appointment sa sekretarya nito, ngunit lahat ay decline o di kaya hindi napapansin. Masikat kasi si Mr. Jawad kaysa sa kanya, kaya naman inaasahan niyang hindi talaga siya mabigyan nito ng pagkakataon. Puno ng larawan ni Mr. Jawad ang kwarto ni Yona, ngunit hindi niya iyon ipinapahalata sa kanyang mga fans tuwing nagla-live siya. Dahil ayaw niyang makasira ng pamilya. Isa pa, mag-aaway ang mga fans ni Yona at Mr. Jawad. Kaya naman siya na rin ang umiiwas sa gulo. Pagkatapos nga ng interview ni Mr. Jawad, in-escort na kaagad siya ng kanyang security upang doon dumaan. Marami kasi mga diehard fans ang nag-aabang sa labas ng studio. Naghihintay naman ang kanyang mag-iina sa sasakyan dahil nais nilang magbakasyon sa ibang bansa upang ipagdiwang ang Father's Day nakaraan. Hindi kasi nila ito napagtuunan ng pansin dahil abala silang mag-asawa sa pagtatrabaho. Para sa asawa ni Ramil, ayos na sana kung dito na lang sila sa Pinas magdiwang, ngunit para naman kay Ramil ay masyadong risky sapagkat nagkantara pa ang mga fans, diehard fans at low-key fans niya sa daan. Baka raw madistorbo pa ang banding nila. Walang nagawang babae kundi ang sumunod sa asawa. Sanay na rin naman siyang maging sunod-sunuran dito. Lumipas ang ilang araw, bumalik na rin si Ramil sa Pinas. Marami pa kasi siyang trabaho na naghihintay. Habang naglalakad siya sa hallway papunta sa backstage upang mag-ayos, isang matandang uugod-ugod ang nakasalubong ni Ramil. Nagtaka naman siya sapagkat tanging opisyal na ng mga staff lamang ang pwedeng pumasok roon. Kaya naman hindi nag-atubili si Ramil na lapitan ng matanda at tanungin ito. Ngunit nang mahawakan niya ito sa braso, humarap sa kanyang matanda at nang magtama ang kanilang mga mata, biglang nakita ni Ramil sa luwalhati na naghihirap habang hawak-hawak ng mga tikbalang. Napansin niya rin ang isang lalaki na puno ng kayamanan sa katawan at pinagsisilbihan pa siya ng ibang tikbalang. Mas lalong nagulat si Ramil nang mapagtantong ang lalaking iyon ay walang iba kundi siya,
Hindi alam ni Ramil kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ipinapahawatig na ba nito na pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanang kanyang ginawa sa nakaraan? Tsaka lang bumalik sa realidad si Ramil nang makita siya ng kanyang sekretarya. Nilapitan siya nito at tinanong kung ayos lang ba siya. Hinanap naman kaagad ng lalaki ang matanda kanina. Ngunit ang sabi ng kanyang sekretarya, wala raw matanda na nakapasok dito dahil mahigpit ngayon ang kanilang security. Napansin ng sekretarya niya na pinagpapawisan ng lalaki. Kaya naman inabot nito ang tisyo kay Ramil. Agad na tinanggap iyon ng binata at nagpunas kaagad ng pawis. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakita niya kanina. May takot na namumuos sa kanyang buong pagkatao. Ayaw niyang mawala sa kanya ang kung anong meron siya ngayon. Takot rin siyang mawala ang pinakamamahal niyang asawa at mga anak. Kaya naman naisipan ng lalaki na pagkatapos ng kanyang trabaho, pupunta siya sa Quiapo upang maghanap ng magaling na albularyong makakatulong sa kanya. Nais niyang takasan ang nagawang kasalanan sa nakaraan upang maging maayos ang kanyang buhay sa kasalukuyan. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, nagbihis na kaagad si Ramil upang hindi siya makilala ng mga tao sa Quiapo. Nagsuot rin siya ng shades at nakatago ang mukha. Siya na rin nag-volunteer na umalis mag-isa dahil ayaw niyang may makaalam sa totoo niyang sekreto. Pagdating niya sa Quiapo, bumaba siya at pinabantayan ang kanyang sasakyan. Naganap rin kaagad siya ng albularyo hanggang sa mapadpad siya sa isang sulok ng iskinita. May mga nakatambay roon. Kaya naman nagtanong si Ramil sa mga ito kung saan may magaling na albularyo. Tinuro naman kaagad nila ang isang matanda na nagwawali sa di kalayuan. Yun raw si Tandang Perla. Isang magaling na albularyo at marami nang napagaling. Nagpasalamat kaagad si Ramil at nilapitan ng matanda. Ngunit nang makita siya nito, kaagad itong pumasok sa kanyang bahay na parang isang asong takot na takot. Sinaraduhan rin siya ng pintuan ni Tandang Perla. Ngunit nang magkaawa sa labas si Ramil, natulungan siya. Nangako rin ng lalaki na bibigyan niya ng malaking halaga ang albularya kapalit ng pagtulong nito. May kutob kasi si Ramil na may alam na ito sa nangyayari sa kanya. Kinalaunan, pumayag ang matanda dahil hindi umalis ang lalaki sa harapan ng kanyang pintuan. Pinapasok siya nito sa loob at pinaupo. Medyo naiilang pang matanda nang tanggalin ni Ramil ang kanyang suot na shades at face mask. Yun pala, matagal nang idolo ng apo ng matanda si Ramil. Ngunit sa kasamang palad, pumanaw ito nang hindi nakikita ang lalaki. Nalungkot ng bahagya si Ramil. Ngunit nawala rin kaagad iyon nang sinimulan siyang hawakan ni Tandang Perla. Nilalakbay ng matandang daliri nito sa palad ni Ramil habang nakapikit na tila ba may sinusuri. Maya-maya pa, minulat ni Tandang Perla ang kanyang mga mata at tumingin kay Ramil. Pilit mong tinatakasan ng kasalanang hinahabol ka. Ngunit ayon sa aking nakita, hinding-hindi ka nila titigilan. Nagsisimula pa lang ang kanilang ganti. Makahulugang wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Ramil at natakot sa sinabi ng matanda. Tinanong niya rin kung paano ito mariresolba. Ngunit hindi raw ito kaagad malalabanan ni Ramil sapagkat hindi alam ni Tandang Perla ang mga hakbang na gagawin ng kalaban laban sa kanya. Isa pa, nang dahil sa buhok ng tikbalang na hawak mo ngayon, kaya ka nagtatamasa ng yaman at kasikatan. Malapit na nilang kunin ang meron ka. Dugtong pa ng albularya na nagbigay ng takot at pangamba kay Ramil. Pagkatapos nito, umuwing nag-alala si Ramil sa kanyang kalagayan. Ngayon lamang siya nagsisisi na ginawa niya iyon sa kanyang tribo, sa tikbalang, lalo na sa kanyang kaibigan. Nang makapasok siya sa kanyang opisina, kinuha ng lalaki ang isang garapon sa pinagtataguan niya at kinuha ang gintong buhok ng tikbalang roon.
Hinalikan niya ito at pumikit siya. Taimtim na nananalangin si Ramil at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang kasalanan. Pagkatapos niyang gawin iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag ang kanyang sekretarya. May gusto raw kumausap kay Ramil. Kaagad rin namang lumabas ang lalaki sa kanyang opisina at bumaba sa sala ng kanilang bahay upang tignan kung sino ang gustong kumausap sa kanya, at pumunta pa talaga sa kanilang bahay. Nang makababa siya, tumambad sa kanyang isang matanda na nagpakilala bilang si Orioses. Sinuri muna siya ni Ramil, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, bigla na lang nakaramdam ng kaba ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya iyon ipinapahalata sa matanda. Pinaupo niya ito sa kotse at ganun na rin siya. Kinausap siya ng matanda na isang manager raw ng modeling company, na isa sa kanya mga model ay nais na magkakolab si Ramil kapalit ng 5 milyon. Pina-check ni Ramil ang kanyang schedule at ang malaman niyang hindi pa puno ang schedule niya sa buwang iyon, sumang-ayon kaagad ang lalaki na siyang ikinatuwa ni Orioses. Sa susunod na buwan ang schedule ng modeling collab nila. Kaya naman nang makaalis si Orioses, kaagad namang bumalik sa trabaho si Ramil. Gusto niyang tapusin ang lahat ng trabaho sa lalong madaling panahon upang magkapaghanda pa siya. 10 oras na ng gabi, babad pa rin sa mga papeles si Ramil. Kahit pagod, hindi pa rin tumigil ang lalaki. Isa sa ugali ni Ramil ang hindi sumuko sa kanyang nasimulan, kaya kahit ayaw na niya ay hindi pa rin siya tumitigil. Habang nagsusulat, nabigla si Ramil nang pumasok ang kanyang babaeng anak sa kanyang opisina, na tila wala sa sarili. Nakatingin lamang ito sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan ng anak, ngunit hindi sumagot ang bata. Bagkus ay may sinabi ito. "Ending hindi mo kami matatakasan," sigaw ng bata. Nawala bigla ang antok ni Ramil nang makitang umitim ang buong mata ng kanyang anak. Nang makita rin ng bata na natatakot ang kanyang ama, humalakhak siya sa tawa at mas lalo pa itong tinakot. Lumapit siya rito at inilabas ang kutsilyong nakatago sa likuran niya. Ngunit mabilis na sumugod si Ramil at tinagaw ang patalim sa anak. Niyakap niya ito upang hindi makagalaw. Ngunit tila may kakaibang presensya ang nasa loob ng katawan ng bata, at iyon ang nagbibigay ng lakas rito upang maitulak siya. Sa lakas ng pagkakatulak kay Ramil, tumalsik siya sa pader ng kanyang opisina. Nagising naman sa kalabog ang kanyang misis. Kaagad siya nitong pinuntahan sa opisina at naabutang nakadapa sa sahig si Ramil. Inalalayan niya ito, ngunit nawala ng malay ang asawa. Kaya naman dali-daling tumawag ng personal doktor ang babae. Kinabukasan, napabalik ko sa pagbangon si Ramil. Unang pumasok agad sa kanyang utak ay ang nangyari kagabi. Nang mapansin ng babae na gising na si Ramil, kaagad niyang sinabi ang resulta na nakuha ng doktor sa kanya. Masyado lang raw napagod si Ramil sa pagtatrabaho, kaya naman humantong ito sa pagkawala ng malay habang nasa gitna ng pagtatrabaho. Kwento rin naman ni Ramil ang totoong nangyari kagabi tungkol sa kanilang anak. Ngunit nang tanungin ng ginang ang bata, wala raw itong alam sa nangyari. Mahimbing raw na natutulog ang anak niya na mga 10 oras ng gabi. Doon na kinalabutan si Ramil. Kung di ang anak niya ang nagtangkang patayin siya, edi sino? Naalala na naman ni Ramil ang sinasabi ni Tandang Perla sa kanya, na nagsisimula pa lang raw gumanti ang nasaktan niya noon. Kaya naman labis na natakot si Ramil at napilitang ikwento sa kanyang asawa ang lahat-lahat. Pati ito, nagulat sa totoong pinanggagalingan ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito nagalit kay Ramil. Bagkus ay niyakap niya ito ng mahigpit upang pakalmahin. Pagkatapos nilang mananghalian, napagpasya ng mag-asawa na balikan si Tandang Perla sa Quiapo
upang tanungin kung ano ang dapat pa nilang gawin upang maiwasan na lapitan ng pagbabanta si Ramil. Inaasahan ko na kayo dahil nagsisimula na silang gumante. Kung maaari, iwasan mo munang makipagsalamuha sa ibang tao, lalo na't sa mga hindi mo pagaanong kakilala. Ang tikbalang ay maraming paraan upang makaganti. Maaari silang maging isang tao upang makipagsalamuha sa iyo at gantihan ka. Paliwanag ni Tandang Perla. Ano ho ang gagawin namin para matakasan ni Ramil yun? Tanong ng babae. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Pero gaya ng sinabi ko sa iyo noon, Ramil, hindi mo sila matatakasan. Kung kinakailangang harapin mo sila at manghingi ka ng tawad, nasa sayo kung tatanggapin mo ang parosang ibibigay nila. Masyadong malaki ang kasalanang ginawa mo sa kanila, Ramil. Paliwanag pa ni Tandang Perla. Sobra akong nagsisi sa ginawa ko noon sa aking tribo, lalo na sa tikbalang na aking ninakawan at sa aking pinakamatalik na kaibigan, saad ni Ramil. Kung hindi ako nagkakamali, mutya ng buhok ng tikbalang ang hawak mo ngayon, mahal. Kaya may posibilidad na mapapaamo mo ang tikbalang. Sabat naman ang asawa ni Ramil. Hindi ganon kadali magpaamo, iha. Sa pilitang kinuha ni Ramil ang mutya ng buhok ng tikbalang. Hindi ito kusang ipinapamana sa kanya. Kaya may posibilidad na hindi niya mapapaamo ang tikbalang na nagmamay-ari ng buhok na hawak niya ngayon. Dagdag muli ni Tandang Perla. Nagtinginan ng mag-asawa at sa huli ay umuwi na lang sila. Naging duwag si Ramil na mga panahong iyon. Nais niyang dalhin ang pamilya upang magbagong buhay sa ibang bansa. Sa muling pagkakataon, nais niya namang takasan ang problema at pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Pagka-uwi nila, pinag-usapan ng mag-asawa na sa Canada na lamang sila mananatili. Doon mapapalayo si Ramil sa kapahamakan rito sa Pinas. Ayaw siya ng sumang-ayon ng babae. Ngunit wala siyang nagawa ng pagtaasan siya ng boses ni Ramil. Ano ba, Fiona? Hindi naman ikaw ang naghihirap, di ba? Tuwing sasapit ang gabi, hindi ako makatulog. Kakaisip na baka atakahin ako ng mga tikbalang na yan dahil sa ginawa ko sa kanila noon. Kung madamay kayo ng mga anak ko, kaya sa ayaw at sa gusto nyo, sasama kayo sa akin sa Canada. Pahayag ni Ramil sa asawa. Napaluhan na lamang si Fiona at hindi nakatiis na sumagot sa asawa. Nasasanay ka na lang sa gawain mong takasan ng problema, Ramil. Wika ni Fiona at iniwan ang lalaki. Pagsapit ng gabi, nabigla si Fiona nang nilagnat ang kanilang isang anak. Nanginginig ito. Kaya naman napagdesisyon na nilang dalhin ang bata sa ospital bago pa ito magkumbulsyon. Naiwan ang isa pang anak nila sa isang katulong na kanilang pinagkakatiwalaan sa lahat. Kinaumagahan, si Fiona na muna ang nagbantay sa ospital sapagkat hindi pa sila pinapauwi ng doktor. Hindi pa kasi tapos oriin ang bata. Kaya si Ramil na muna ang umuwi upang maasikaso ang kanyang isang anak pa. Pagka-uwi niya, sinalubong kaagad siya ng kanyang sekretarya at binalita na nawala ng 20 milyon ang kanilang kumpanya. At sa isang pitik ay babagsak na ang negosyong mayroon si Ramil. Sigurado ka ba? Teka, paano nangyari yon? Diba, si Jessica ang treasurer natin. Tinanong niyo ba siya? Sir, opo, tinanong namin. Kaso wala rin po siyang alam eh. Pag-check niya po ng balance ng kumpanya, doon niya po nakitang nawalan tayo ng 20 milyon. Uy ka ng sekretarya. Dahil sa stress, pinaalis na lamang ni Ramil ang babae at sinigawan pa ito. Imbes na asikusuhin ang bata, mas piniling magpahinga ni Ramil sa kanyang kwarto. Dahil pagkaramdam niya babagsak na siya kahit anong oras dahil sa pagod na nararamdaman. Hindi lang pagod sa pisikal na anyo,
Emotionally down pa siya. Ilang araw na kasi siyang puyat. Nagpahinga saglit ang lalaki hanggang sa nakatulog na siya. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan ni Ramil si luwalhati na umiiyak at nanghihingi ng tulong habang hinahalay siya ng mga tikbalang. Naistulungan ng lalaki ang kaibigan, ngunit hindi siya makagalaw sa kanyang kinakatayuan. Tila ba pinapakita sa kanya ng panaginip na pinagbabayaran ng kanyang kaibigan ang nagawa niyang kasalanan sa mga tikbalang. Dahil sa takot, pinikit ni Ramil ang mga mata at nagbabaka sakaling magising siya mula sa masamang panaginip na to. Ngunit mas lalong lumala dahil pagmulat niya ay tumambad naman sa kanya ang kanyang mga magulang at ibang miyembro ng tribo na sumisigaw sa sakit habang pinapahirapan sila isa-isa ng mga tikbalang. Nakita rin ni Ramil kung paano nasunog ang mga kabahayan na gawa sa puno at nipa. Hindi na nakatayo ang lalaki kaya muli siyang pumikit at taimtim na nagdasal. Doon lamang nakatakas sa isang bangungot si Ramil. Paggising niya, tagaktak ang pawis niya sa kanyang noo. Napansin niya rin ang anak na nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto. Nakayakap sa isang teddy bear at tila pinagmamasdan siya kanina pa. Dali-daling tumayo si Ramil at nilapitan ito. Rosie, anak, ayos ka lang ba? Pasensya kung di ka nalagaan kanina ni Dada ha. Kakagaling ko lang kasi sa ospital. Inatake ng lagnat ang kambal mong si Rex. Pagpapaliwanag ng lalaki. Ayos lang po, Dada. Nandito naman po si Tita Luwalhati kanina eh. Nilaro niya po ako kanina habang wala si Yaya kasi may emergency na pinuntahan. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Ramil nang marinig ang kwento ng anak. Sinong luwalhati, anak? Sino? Si Tita Luwalhati po. Kaibigan niya raw kayo. Dahil sa kaba, hindi na pinatapos ng lalaki ang anak at dali-dali itong isinakay sa sasakyan. Nais niyang puntahan ulit ang albularya at tanungin kung nakikita nga ba ng kanyang anak ang kaluluwa ni Luwalhati. Sa pagkakaalam kasi ni Ramil, si Luwalhati ay patay na base sa kanyang panaginip. Dahil naniniwala siyang kapag nagpakita sa kanyang panaginip ang isang tao na nahihirapan o bihag na, ay patay na ito. Pagkarating nila kay Tandang Perla, tinanong kaagad ng lalaki ang nangyayari sa kanyang anak. Ngunit nang marinig niya ang sagot na nakakakita nga ng ibang elemento ang bata, doon na kinabahan si Ramil. Hindi niya alam kung ano ang kanyang uunahin. Gusto niya nang tumakas at lumuwas ng ibang bansa, ngunit ayon kay Tandang Perla, kahit saan raw sila magpunta ay susundan at susundan pa rin sila ng tikbalang. Napanatag lamang ang loob ni Ramil nang binigyan sila ng anting-anting ng matanda. Ikunentas niya ito bago sila umuwi. Naniniwala si Ramil na sa pamamagitan nito, hindi niya siya gagambalain pa ng tikbalang, lalo na ang kanyang pamilya. Pagka-uwi, sinalubong ulit siya ng sekretarya niya at ibinalita na kung hindi raw maagapan ng kumpanya, malulugi na ito. Nang pagtanto iyon ni Ramil, hindi na siya nagpasikot-sikot pa at inasikaso na kaagad ito. Subalit makalipas ang ilang araw, sa kasamang palad, nalugi ang kumpanya ni Ramil. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang sumuko dahil marami pa siyang utang na dapat bayaran. Kinuha ng lalaki ang number ni Orioses sa kanyang sekretarya at nais niyang i-move ngayong buwan ang modeling collab. Gusto ni Ramil na mabayaran lahat ng utang bago sila lumuwas ng kanyang pamilya sa ibang bansa. Sumang-ayon agad si Orioses at pinaghandaan ang modeling collab na gaganapin sa next week. Ganon na rin si Ramil. Para sa kanya sapat na ang 5 milyon upang bayaran ang mga utang ng kumpanya. Lumilipas ang araw hanggang sa dumating ang araw ng modeling collab nila.
Pinapunta si Ramil ni Oriosis sa isang abandonadong bahay sa Quezon City. Nagtaka si Ramil dahil bukod pa roon, siya lang raw ang pwedeng pumunta at bawal siyang magdala ng kahit sino. Sumang-ayon naman si Ramil at hindi kinutuban sa venue sa pag-aakalang horror theme ang kanilang gagawin o vintage theme. Pagkarating ni Ramil doon, nagtaka siya sapagkat walang katao-tao sa second floor ng abandonadong bahay. Tinext niya si Oriosis, ngunit isang di kilalang lalaki ang sumulpot kung saan. Ini-escort siya kung nasaan si Oriosis. Ngunit nang makarating sila sa rooftop, bigla siyang tinulak ng lalaki na siyang ikinabigla ni Ramil. Nahulog siya hanggang sa kinainan ng dilim ang kanyang diwa. Maya-maya pa, unti-unting minulat ng lalaki ang mga mata at tumambad sa kanyang isang madilim na silid. Ngunit sa paglalakad niya, unti-unti siyang nakakita ng liwanag hanggang sa maninag niya ang dalawa niyang anak at si Fiona. Kumakaway ang mga ito sa kanya. Napangiti naman kaagad si Ramil. Ngunit nang takbuhin niya ang mga ito upang yakapin sana, biglang sumulpot si Oriosis sa likod ni Fiona at niyakap ito. Nabigla si Ramil sa nangyari. Doon niya napansin ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Oriosis. Mula sa pagiging tawa hanggang sa naging tikbalang ito habang nakayakap kay Fiona. Maya-maya pa, napasigaw siya nang tukutin ng tikbalang ang puso ni Fiona at kinain ito sa harapan niya na siyang ikinagulat niya. Maya-maya pa, napasigaw si Ramil nang may biglang humawak sa kanyang braso. Doon lang bumalik sa realidad si Ramil. Lahat pala ng nangyari ngayon ay imahinasyon lamang niya. Nasaan na ang Sid? Tanong ni Ramil kay Oriosis. Nakakarating lang at ito ang humawak sa kanyang braso. Alam na ngayon ni Ramil na si Oriosis ay walang iba kundi ang tikbalang na ninikawan niya ng gintong buhok sa buntot nito. Hindi mo ba tatanungin kung bakit nakapasok ka sa ilusyong iyon? Kilala ko na kung sino ka. Nasaan si Luwalhati? Pagkatapos mo siyang lukuhin at iwanan. Pagkatapos sabihin ni Oriosis iyon, biglang nagpakita si Yuna na isang sikat na modelo. Sino siya? Nagtatakang tanong ni Ramil. Si Luwalhati. Pinakita nito ang hawak ni Luwalhati. Yun ay walang iba kundi ang pilak na buhok ng tikbalang. Ngayon, parehas na namin kayong alipin. Akala niyo ba kapag nasa sa inyo na ang mahiwaga naming buhok, kami ang magpapaalipin sa inyo? Nagkakamali kayo. Kami ang aalipin sa inyo. At ngayon, magsisimula na ang buhay mo na kontrolado ko. Kaya Ramil, sana noon na pag-isip-isip mo na ang konsekwensya mo sa ginawa mong pagitan sa iyong tribo, mga magulang at lalo na sa iyong kaibigan. Kaya ngayon, magpaalam ka na sa iyong sarili dahil ako na ang mamamahala nito. Bumalik sa anyo bilang tikbalang si Oriosis at kaagad na sinugod si Ramil. Ngunit napatigil siya nang masilaw sa anting-anting na suot ng lalaki. Bakit may suot ka niyan? Galit na tanong ni Oriosis. Ngunit ngumisi lamang si Ramil at inatake ang tikbalang. Nais niyang isuot ang anting-anting rito upang maglaho ang nilalang. Ngunit nahirapan si Ramil sa pagkikipaglaban rito dahil mas malakas ang kapangyarihan ni Oriosis laban sa kanya. Mabuti na lang at natauhan si Yuna at nagulat sa nangyari. Doon niya nakita si Ramil. Bumalik na rin ang mga alaala ni Luwalhati kay Yuna. Kaya naman nang makita niyang nakikipaglaban ng dating kaibigan kay Oriosis, tinulungan niya kaagad ito na siyang ikinagulat ni Ramil. Luwalhati, manahimik ka.
Bakit iniwan mo ako noon sa tigbalang na to? Hinding-hindi ko yan gagawin sa'yo. Saad ni Yuna nang ikinagulat ni Ramil. Naglaban ang tatlo at kahit nahihirapan na kontrolin ni Yuna ang katawan, ipinagpatuloy niya pa rin ang pagkikipaglaban hanggang sa natalo nila ang kadiliman. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagkapatawaran si Yuna at Ramil. Ikwento na rin ni Yuna na pagkatapos siyang iwan noon ni Ramil, nagpaalipin siya sa tikbalang, kapalit ng kaligtasan ng kanilang tribo at lalong-lalo na ang mahanap siya. Namuhay ng masaya ang dalawa. Bumalik rin si Ramil sa kanilang tribo at humingi ng tawad sa lahat, lalo na sa kanyang mga magulang. Pagkatapos noon, naging maayos na ang lahat. Isinauli na rin ni Ramil at Walhati o Yuna sa Diyosa ng mga engkanto ang mahiwagang buhok ng tikbalang na si Arioses. Lumipas pa mga buwan, nawala na ng tuluyan ang mga negosyo ni Ramil. Pero namuhay pa rin naman sila ng pamilya niya ng masaya. At si Walhati naman ay nagkaroon na rin ng kinakasama sa tribo nila. Sa ngayon ay siya ang namumuno sa tribo, ang babae. Si Ramil naman ay tinalikuran na talaga ang pagiging makatribo dahil gusto niyang mamuhay ng naaayon sa gusto niya. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po